sa akin na, oh ito, interesado ka dito. Kasi dalawa lang kami foreigner dito sa workplace namin. Yung Bangladesh kong kasama at saka ako. Sabi ng asawa ko, no, hindi mo na kailangan yun kasi hindi ka naman A1. B1 ka na Hindi mo na need yun. So, hindi ko na siya kailangan. Then, kung mag-exam ako sa B1 at nakapasa ako, so permanent residence na ako. Kaya lang, dahil nag-asawa nga ako, so hindi na ako nag-aral ng B1. Hindi na ako nag-aral kasi sobrang mahal. Oo, sobrang mahal. So, sa isang taon, magbabayad ako ng 1,000 euro. So, Diyos ko, nag-aral na ako ng So, ipunin ko na lang yung pera, guys. Oo, pamasahin natin pa uwi ng Pilipinas. So, hindi na ako nag-aral. Actually, hindi ko naman talaga siya, bihira lang. Hindi nga ako nagsasalita dito. Pero minsan, nagbabasa ako, nanood ako ng videos, ganyan. Kailangan ko talaga matutunan. Kailangan wala akong initiative at wala akong momentum. Ano ba tawag doon? Wala akong urge ba na talagang gawin ko. Wala akong motivation na gawin ko. Yung pag-aral talaga language, di ko alam. Di ko alam. Bakit ganun ang aking mentality? Walang nagpupush sa akin talaga na kailangan mong matuto. Kasi siguro kung walang nag-i-English dito, sa bahay, kailangan matuto. Paano kami magkaintindihan kung di ko alam yung lingwahe? Kaya lang kasi nga, English yung asawa ko dito. Sa work din, English din na sa English sa akin. So, ano na nang gagawin natin? Puwera na lang yung mga matatanda doon na talaga di marunong. Napilitan talaga ako magsalita kahit na barok-barok na Croatian. Pero at least nagkaintindihan naman kami. So, yun lang din yung ngayon. So, maraming gustong mag-work dito sa Croatia, pero talaga naghigpit sila, as in, sobrang higpit. So, ngayong malalaman namin kung ano yung mga requirements na kailangan naming dalhin sa police station para sa ko, at ano yung magiging, kung ilang years ba, bago ako makakuha ng permanent residency. Kasi ngayon pag in-apply namin to sa Martes, ang magiging ending kasi is i-change nila yung address ko dito sa bahay na to. Then after nun, magiging under husband visa na ako pero temporary. Meron kasing husband visa pero permanent residency. Ganon. Dalawa kasi yun. Temporary husband visa. Yearly yata yun. I-renew pa rin. Pero naka-husband visa na. Hindi ko na kailangan ng work permission, like visa, working visa, na manggagaling ng company. So, hindi na ako mapapauwi kahit wala akong work. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Then, actually, gagawin ko ng videos, i-discuss ko yan for marami dito mga Pilipino na nagtatanong lagi. So, para may idea ako, papunta ko ng police station, may idea ako na nanggagaling mismo sa police station kung ano yung mga dapat kong gawin. Ganun siya complicated, a little bit complicated. So, malalaman ko yan sa Martes. Then, after nun, dahil nga, 6 years na ako dito, ang rules kasi dito, kung ikaw ay ikinasal, kunyari naka-fiancé visa ka, o pumunta ka lang dito, tapos nag-asawa ka, ganyan, after 3 years na nakasal kayo, pwede ka nang mag-apply ng permanent residency. Kasi mati kasi yung pagkakasal nila, temporary visa siya, di ba, under husband. So, pang 4 years niya, 3 years pa lang, pwede siya mag-apply ng permanent residency. Pag 4 years nila, may na-aprobahan na. So, isang kakilala ko, taga somewhere in Leyte yata to. Marunong din mag-Cebuano. Na-aprobahan siya pagtungtong ng 4 years. So, permanent residence na siya. Yung isa kong kakilala naman na nandito, na galing ng Davao, pang 3 years pa lang yata niya ngayon, dito. So, nag-apply siya, wala pa. Ngayon pa lang siya mag-apply na year na to, kasi pang 3 years pa lang niya. Kasi ang approval nga pang 4 years. So, sa case ko, dahil nandito nga na nga ako working visa for how many years? Magsi 6 years na kayo ngayong 20. So, di ko alam kung ano sa akin, kung magda-direct. Bye! Gaming! Bye-bye! Thank you, Gaming! Thank you so much. I will visit you later. But if you have time, you can visit or chit-chat with my friends. The one I pin.